Pinaiimbestigahan ng Makabayan Block sa Kamara ang umano'y overpricing at korupsyon sa mga farm-to-market roads project. Partikular na pinabubusisi ang National Farm-to-Market Roads Network Plan sa taong 2023 hanggang 2028 na mayroong proposed budget na halos 16 million pesos. Kaugnay niyan, makakausap natin si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Hello, sir. Hello, magandang gabi, Corina. Tama po ba yon? 16 million or billion? No, that's 16 million per kilometer. Yun yung pricing okay. na included dun sa Farm-to-Market Road Network Plan na iyong nabanggit. No? At sa Senate budget hearing, si Secretary Chu, Department of Agriculture Secretary Laurel mismo ang nagsabi na tingin niya sobra yung 15 million, kaya daw yan ng 10 million pesos. No? So yung secretary na mismo nagsabi na likely overpriced yung approved na plano ng Marcos Jr. administration. Ayun. Okay, so this is another way, aside from ghost projects, yung mga tipong sinabi tapos na pero wala pa pala, pero nabayaran na ng buo, ito'y isa na namang paraan para makita kung ang isang proyekto hindi pa ginagawa, ito po'y naka-allocate pa lamang na budget. Meron na po kasi from 2023 to 2028. So ginawa na po ito. Na po, ini-implement na po to. So every year merong budget for farm-to-market roads. And in fact, yes. Well, for the proposed budget for next year, for example, dinagdagan pa nga ng Kongreso by, I forget right now, something like, I think, off the top of my head, 10 billion. May additional pa yata na farm-to-market roads. No? Okay. At in general, I think pwedeng sabihin na yung overpricing, yun yung pinaka-common na forma ng corruption sa mga infrastructure projects. Kaya nga may proposal ngayon na in fact, bawasan by at least 25% yung infrastructure budget na nasa DPWH. Kasi may recognition na malamang overpriced yung mga projects na nakapaloob dyan. Pero ito pong mga proyekto from 2023 to 2028 ay hindi na po kayang bawasan dahil ito po'y allocated already. Hanggang sa ito po'y matapos? Well, yung for 2026 onwards, pwede pa, no? In other words, yung kahit yung proposed budget for next year, bagaman na-aprubahan na sa House yan, ay nasa Senado naman at may BICAM pa. So, pwede pang habulin. Pwede pang habulin kung kinakailangan. Okay. No? Kaya nga importante na magkaroon ng investigasyon ngayon para mas buo yung data natin at may matibay na batayan para bawasan ito kinakailangan. Sabihin na po nating overpriced. Sino po ang nakinabang dito? Tawagin na lang nating FMR anomaly, Farm to Market Roads anomaly. Sino po ang nakikinabang dyan? Well, again, ang modus nito would be parang sa flood control corruption, meaning to say, merong proponent, so it's a legislator, pwedeng senator, pwedeng congressman, tapos may favored contractor, tapos yung favored contractor na yon na tiyak na mananalo sa bidding, magbibigay ng kickback. So it's the very same modus na mangyayari. At in particular, sa bahagi namin, may mga ilang information tayo nakuha on the ground na hopefully maisasama natin sa investigasyon, particular from farmers group sa Bulacan. No, pero in the Senate, may mga binabanggit sila na possible overpriced FMRs sa Bicol, sa Eastern Visayas, and so on. So, siguro kasama yan. Yan yung mga pwedeng isama sa investigation. Kailan po ito? Well, hopefully, pag-resume ng Congress, ma-refer po sa ang
proposal namin sa resolution is both yung Committee on Public Accounts at saka yung Committee on Agriculture ang pwedeng tumingin dito. So hopefully as soon as possible ay ma-schedule ang hearing. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Teacher Party List Representative Antonio Tinio. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.